Testing of Hypothesis, Part 1. Ano yung number 1 objectives ng ating topic ngayon? Siyempre, number 1, meaning of hypothesis testing. Number 2, uses of level of significance. Number 3, definition of null hypothesis and alternative hypothesis. And number 5, what are the 5 main steps in hypothesis testing? What is hypothesis testing? Hypothesis testing is a statistical method applying in making decision using experimental data. So, ano yung mga statistical method na natutunan natin before? Siyempre, natuto tayong mag-solve ng C-score, T-score, sample proportion, estimate of proportion, at the same time, gumamit tayo ng mga formula for type 1 and type 2 error. So, dito tayo gagawa ng ating hypothesis para makakuha tayo ng mga experimental data. Ano pa yung meaning ng hypothesis testing? Hypothesis testing is basically testing an assumption that we make about a population. So, number 1, pag merong population, kukuha tayo ng mga sample or gagawin natin siyang sample test. At mag-a-assume tayo kung ano yung gusto natin experiment para rito. Ano ba ang level of significance? Meron siyang tinatawag na alpha value. Ito'y ginagamit sa statistics or test statistics. Ang alpha value ay ginagamit to sa type 1 error. Sabi nga, because the alpha is a probability, it can be anywhere between 0 and 1. Dapat yung alpha ay hindi lalampas sa 2 or 3, between 0 and 1. In practice, karamihan sa ginagamit or commonly used ng alpha values ay 0.01 or tinatawag na 1%. 0.05, ito yung 5%. And 0.1, ito yung 10%. Ito yung chances for type 1 error. And rejecting the null hypothesis, it is in fact correct. Ano ba yung level of significance? Ito yung example ng table values. Dito, pinapahayag dito ang one-tailed and two-tailed test. Ano yung mga commonly used for level of significance? Sa level of significance, meron tayong simbolo na alpha. Meron 0.05, 0.01, at 0.001. Ulitin ko, this is the 5%, 10%, and then 1%. Kung ang problem ay hinihingi one-tailed to the left, ang ilalagay natin kung ito ay 0.05 ang hinihingi, left-tailed, ilalagay mo ay negative 1.645. Kung ito naman ay one-tailed pero right-tailed at ang level of significance na hinihingi ay ilalagay mo ang 1.645. Same with this one. Kung 10% ang hinihinging level of significance, one-tailed to the right, ang ilalagay mo ay 2.33. Kung one-tailed naman to the left or less than, ilalagay mo negative 2.33. Kung halimbawa naman ang hinihingi two-tailed, pag sinabi mong two-tailed, 0.05, dalawang ilalagay mo. Isang positive, isang negative ng 1.96. Kung ito naman ay 10% or 0.01, hinihingi ay two-tailed, isang positive at isang negative ng 2.58. So ito yung mga critical values. Ito yung mostly commonly used. The 0.05, 0.01, at the same time,
0.01 or sa 1%. Sa 0.01 naman, kung one-tailed at right-tailed ang hinihingi, itong 3.09 ang ilalagay mo. Kung ang hinihingi naman one-tailed, pero left-tailed ang hinihingi, negative 3.09 ang hinihingi. Or yun ang ilalagay mo as a substitute. Pero kung two-tailed, na level significant na 0.01, both side, sa left-tailed and right-tailed, ilalagay mo yung value ng 3.30. What is the meaning of null hypothesis and alternative hypothesis? So first, unahin natin ang meaning ng null hypothesis na merong simbolo na HO. It is an initial claim based on previous analysis when the researcher tried to disprove, reject, or nullify. So it shows significant difference between two parameters. Ang ibig sabihin niyan, ito ay pinapahawatig na null ay nanahulugan na ibig sabihin ng null ay wala. So pwede nating i-disprove or i-cancel out. I-reject, tanggalin. At pag sinabi mong nullify, walang basihan sa mga ginawa mo. So, another meaning for null hypothesis, which is also an HO, it is a statement of no difference between the variables, and they are not related. Ang ibig sabihin niyan, ang hypothesis na ito ay nagsasaad na walang pagkakaiba sa pagitan ng grupo o ito yung tinatawag ng walang relasyon sa pagitan ng variable. Ang null hypothesis ay isang pagpapalagay ng status quo or admit natin na ito'y walang pagbabago. So ano ibig sabihin nito? Gagamit tayo ng equal, greater than equal, or less than equal. So later, paano natin to gagamitin sa ating null hypothesis? What is alternative hypothesis? Alternative hypothesis is contrary to the null hypothesis, which shows that observations are the result of a real effect, and it's denoted by HA. So, ang alternative hypothesis, ito ay contrary sa null hypothesis. Ang ibig sabihin niyan, lahat ng ginawa mo ay merong resulta at tamang ginawa. So, meron siyang simbolo ng HA. HA or H1, ito yung dalawang symbol ng alternative hypothesis. Sabi nga, it is a claim about the population that is contradictory to HO. And we conclude when we reject the HO. So, ano yung mga pwedeng gamitin yan? Kung ikaw ay researcher, gagamit ka ng not equal, ito ay for two-tailed, less than, or greater than. Ano yung way and process natin para gumamit ulit tayo ng null and alternative hypothesis? Sa null hypothesis, ito yung meron tayong symbol ng HO, meaning there is no significant difference. Ang alternative hypothesis naman, meron siyang simbolo na HA or H1. There is significant difference. So, sa null hypothesis or HO, gagamit ka ng equal. Pero pagdating mo sa HA or H1, kung ang HO ay equal, sa HA naman ay not equal. So, pagka equal or not equal, sa rejection of region, gagamit ka ng two-tailed. Pero pagka HO greater than equal, ang HA or H1 mo naman ay less than. Sa rejection of region naman, ang gagamitin mo ay left-tailed. Sa HO naman, pag sinabi mong less than or equal, sa HA or H1 naman, gagamit ka ng greater than. So, sa rejection of region naman, right-tailed ang gagamitin mo. Ano ang pagkakaiba ng type 1 and type 2 error? Ang type 1 error, kung ang statement natin sa null hypothesis ay true at nireject mo siya, ito'y magiging type 1 error. Ulitin ko pagka true or merong katotohanan
at nireject mo or nireject ng iba, ito'y tinatawag ng type 1 error. Pero naman sa type 2 error, kung ito ay false at hindi mo nireject or hindi man nila nireject, ang tawag dito ay type 2 error. Ano ba ang rejection of region? Another term for rejection region ay tinatawag na critical region. Doon nyo bumabase sa mga critical values ng mga given. It is the set of all the values of the test statistics that causes us to reject the null hypothesis. Ulitin ko kung ang value natin ay pumasok doon man sa critical region or critical value, that it's time to reject the null hypothesis. Pag sinabi mo naman non-rejection of region or acceptance region, it is the set of all values of the test statistic that causes us to fail to reject the null hypothesis. So, anong ibig sabihin ng fail to reject? Ibig sabihin, nakapasok siya dun sa acceptance region. So, wala tayong karapatan para i-reject yung ating null hypothesis. Pag sinabi naman ng critical value, it is a point or boundary on the test distribution that is compared to the test statistic to determine if null hypothesis would be rejected. Critical value, ito yung sinasabing meron tayong positive and negative, depende kung left-tailed or right-tailed. Meron siyang boundary, meron siyang hangganan. Pero kung pumasok ito dun sa pinaka-critical value, whether left-tailed or right-tailed, that is time to reject the null hypothesis. There are 5 main steps in hypothesis testing. Letter A. State your research hypothesis as null hypothesis and alternate hypothesis. Null hypothesis represents an HO, while alternate hypothesis, HA or H1. So, dito na tayo magko-conquer ng problem. So, habang meron tayong problem, isi-separate natin yung null hypothesis, magsisymbolize tayo ng HO, and alternate hypothesis as an H1. At saka pangalawa, letter B, collect data in a way designed to test the hypothesis. Ano yung mga data na kinokollect natin? Siyempre, kukunin natin yung mga given. Meron bang standard deviation? Meron bang sample proportion? Meron ba tayong expected value? Yun yung mga way na para kolektahin natin. And then, perform an appropriate statistical test. So, kung ano yung given, makikita mo kung ano yung formulang pwede mong gamitin. Pwede ba natin gamitin ng z-test? Pwede ba natin gamitin yung t-test? Pwede ba natin gamitin yung 1 sample test or 2 sample test? Depende yan sa problem na binibigay ng hypothesis testing. And letter D, decide whether to reject or fail or decide whether to reject or fail to reject your null hypothesis. So yan fail to reject. Dito na papasok yung mga critical value na ginamit natin. Pag sinabi mong critical value or sa part ng critical region, pag doon pumasok, we need to reject. Pero pag hindi siya pumasok, fail to reject. And then letter E, present the finding in your result and discussion section. Ibig sabihin, we need to statement of conclusion. Gagawa na tayo ng statement of conclusion sa ating ginawang hypothesis testing.